hindi napapayagan po ng COMELEC ang mga party list group na gumagamit po ng mga pangalang parang ito, ang word na ayuda. Ayuda Ayun. sounding. Ayuda Yun ang sounding. description. Oo. Yung parang ang yung Puro pangalan ng ayuda. party list mo, parang namimigay ka ng ayuda. Parang ang example niyan, merong 4-piece party list. Correct. Alam natin yung 4-piece, di ba? Oo. Pantawid, Pamilya Pilipino. Programa, no? So, ayun po. So, pagbabawal na po ng COMELEC, yun na nga yung mga ayuda-sounding names pagkatapos po ng midterm election. So, yung mga nakalusot, di syempre, hindi naman kayo pwede ng pagbawalan. Pero sabi nga ng COMELEC, mas maghihigpit po sila sa proseso ng accreditation para sa mga party list para masigurado nila po talaga na hindi na kayo gagamit na nakakalitong mga pangalan para makaakit ng mga botante. Hindi naman nakakalito yun. So malilito ka, ay dito tayo sa 4-piece kasi akala para nila tuloy-tuloy ang ayuda natin. Correct, ganun. oo. O tapos meron din daw mga party list, ginagamit yung mga talagang sikat na mga programa ng mga teleserye. May parang probinsyano party list ba? May ang probinsyano, merong Ganyan. ano pa ba, may mga Tutok to Win. Ayun. Ano yun? Yung dating kay Sam Versosa. Tutok to Win, dating programa ni Di ba Willie mayaman Revillame. Oo. Pero yun ang ginamit niyang party list na pangalan nung tumakbo siya noong 2022. So tumatakbo siyang mayor ng Maynila. Ngayon. Pero doon sa survey, si Isko pa rin ang leading, Pero parang may humahabol neck and na neck. Oo. Parang nagkakaroon na ng So tinanggihan daw ng COMELEC na tinanggihan ng kasalukuyang pamunuan ng COMELEC ang nasa 200 applications para sa party list. Pinakamababa na daw yan sa kasaysayan ng accreditation ng party list. Parang 40 lang in-accredit nila itong taon na ito. Last year. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.